Yun guys, GJ nga pala no. Para sa mga tulad ko na mahilig mag-DIY dyan ng motor. Ito yung mga sikretong i-share ko sa inyo. Kung nakasubaybay talaga kayo sa channel ko, talagang makikita nyo. Napakarami ko ng mga piyesang ginamit at carb yan. Ang dami na rin carb. Kung ano-ano na nga yung mga nagamit ko. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay share ko na sa inyo yung pinakabuod para hindi na kayo mahirapan kung sakasakaling magkakarga kayo ng motor nyo. Ayan. So, ito yung motor ko. Naka-tune na ulit yan. Ayan, naka-CDI tayo na QTech. Ayan. Carb ulit tayo. Ganun pa rin yan. Naka 57 pa rin tayo. Hindi na tayo nagbabalik ng stock kasi nga sanay na tayo sa 57. Okay, so magsimula tayo diyan. So applicable to sa mga Wavex RM, Smash, mga Wave 110, 125, XRM 110, Wave 125. Pero magsimula tayo dito sa ating piston. Ayan. So, papansinin nyo itong piston na to. Ayan siya, malo sa semi-dome siya. Ayan. Sa piston na gagamitin nyo, maganda para makatipid kayo. Kasi DIY lang naman kayo, di ba? Para makatipid kayo. Bumili kayo nung may nakapakit na. Ayan. Ayan, yung gantong klase ng piston. Or kung yung kasi, yung sa mga wave kasi, wave 100 yan. Tuwid yung piston nila, no? Di ba nakatuwid yung piston nila? Ayan. Tuwid yung packet, no? Nung bulb pala nila. Ayan, tuwid. So, much better na kumuha na kayo ng nakapacket talaga. DIY sinasabi ko dito. Nakapacket na para hindi na kayo mahihirapan kasi medyo hassle din yan kasi pupunta pa kayo ng machine shop para magpa-bulb packet. Mga gastusan pa kayo. Minsan mapipila pa kayo. Yan. So, ito yung ating sabi ko bolt-on na ating magagawa kung tayo lang yung gagawa ng ating motor. Ayan. Ayan. So, siyempre una sa pagpili ng block. Ayun yung pinakamahalaga yun. Pati sa piston. Then, next naman natin siyempre. Kasi pagka lalaki na tayo ng bore, kailangan natin ng spring. Pagdating sa spring, may recommended ko lang, mga 3.0 lang. 2.8 o kaya 3.0. Ayun. Huwag kayo mag 3.2 no. Kasi yung 3.2 masyado na siyang matigas. Hirap na masyado doon yung yung ating baka may stress masyado yung connecting rod natin. Kasi ito yan ito yung crank natin, di ba? Siya yung tutulak dito pag tutulak ng tutulak. Yan kasabay ng piston. Tapos pagka umikot kasi yan, itong valve natin yan, bababa na yan. So baka may stress masyado pag 3.2 no. Tapos naka-stock connecting rod lang kayo. Ayun, para mas safe para daily natin, recommended ko kahit mga 2.8 lang. Okay na rin. 6 turns yan. Pero depende ka sa cams yan. Ngayon, speaking of cams, dito tayo sa cams. Ayan. Pagdating sa cams, ang maisasuggest ko sa inyo, kung hindi kayo nakapin, yan, nakapin, gumamit kayo ng medyo mababa yung cam duration. Yan. Hindi yung, di ba, ito kasi na to mataas yung cam duration nito, no. So, ang ko sa inyo, sasuggest ko sa inyo, kung naka-stock head lang kayo, stock head yan, magpasadya kayo ng cams. Yun ang medyo mahal, pero masulit kasi yun. Kumpara sa mga nabibili na tagti 300 plus, ayan. Masulit kasi kung magpapa-regrind kayo ng cams para even yung even yung head nyo wala nang masyadong i-modify pa kasi pagka kasi mga ganito may tinatamaan sila, diba? Kaya ginagawa natin minsan nagbabawas tayo ng retainer. Sa regrind kasi na cams hindi tayo magbabawas ng retainer. So ayun, mas okay siya para sa akin Kaya yun, kung sa inyo magpasadya na lang kayo ng cams. Medyo mahal lang siya, nasa 1,000 lang yun. Depende sa lugar nyo. Merong iba kasi mura. Mas mura. Dito kasi sa amin 1,000 pa-regrind. So suggested ko sa inyo talaga magpa-regrind kayo. Yung sakto lang yung duration para sa nyo
para sa stock na connecting rod kasi kayo lang naman din yung gagawa, di ba? So wag na kayo mag-pin. Yan. Pero kung gusto niyo naka-pin yan, okay naman yung mga ganito. Yan. Kumbaga, ang suggestion ko kasi dito para mas maganda yung yung maging touring set natin. At saka kasi pagka mas mataas yung cams, mas yung sa packet, ayan. Maglalalim pa kayo ulit yan, no? Maglalalim pa kayo para sure na hindi tumama, And then ang next natin na may sasuggest ko sa inyo ay yung lining, ayan. Kung sakasakaling mag-upgrade kayo ng top overhaul yan, ng block, ng head ng cams, ng carb yan. So hindi rin gaanong maganda yung kalalabasan yan kung hindi kayo magpapalit ng bagong lining, ayan. Saka ng ganito, ayan. So napakahalaga na magpalit din kayo ng lining. Kasi friction plate yan, so mas maganda yung magiging performance pag magla-lining kayo, Ayan. Then pagdating naman dito sa carb tayo, carb yan, carb. Sige, carb. Yan. So suggested ko na ganito yung carb. Ganito. Bakit ganito yung suggested ko sa inyo, Kaysa dun sa round na isa. Ayan, kasi pagka ganitong carb ang gamit nyo, based sa aking experience, mas madali siyang ito, kumpara dun sa round na umuray lang, yung mga tag 300 yan. Yung carb kasi, yan. So, siyempre, isipin natin budget natin, Pwede kayong mag-Navy, ayan, trust. Na ako dito. Baga, solid na ako dito. Pwede kayong magganto, kaso nga lang, medyo mataas kasi yung presyo ng gantong carb. Ayan. So, mas mataas yung gantong presyo ng carb, siyempre. Kung mas mababa na yung budget nyo, so magganto na lang kayo. Ito mga 600 lang to. Ayan, tapos mag-manifold na lang kayo ng Mio. I-port nyo na lang din. Ayan. Ayan. Tapos pagdating naman sa head, mag-port kayo yung saktuhan lang. Wag masyadong malaki, wag masyadong sagad. Basta yung lang, maganda lang, Yung saktuhan lang talaga. Hindi sobrang laki. Ayan. Tapos pagdating naman sa jettings, ito pinakamahalaga sa lahat kasi hindi natin mapapaandar ng matino yung motor natin kung hindi magandang jetting. So ang ginawa ko lang sa akin, nung nag-fit sa para sa mga Wave 125. Mga Wave 125 o mga XRM yan, nakagawa na kasi ako ng mga Wave 100, XRM, mga 53 to 54 lang yung nila. So suggested ko mga lang, 105. Boy? Sige, pagupit ka. Yan, may magpapagupit pa sa atin. Ngayon, suggested ko sa inyo dito, mga 105 jettings lang. Tapos, sa ganito naman, sa slow jet, lang, mura lang. Mga lang pala, number 38 lang. 38, ayun. Pagdating naman sa mga 57, sa mga smash, saka sa mga wave, ang suggest ko naman ay 115 to 118 na yun, alin doon, Tapos yung na lang, yung arid na lang nila, doon na lang nagkakatalo. Pagdating naman sa CDI yun, kahit stock naman, gagana naman yan. Pero mas maganda naka-CDI kayo para iba yung power, Eto, Q-Tech, ayan. Pero kung wala kayong budget sa Q-Tech, pwede naman kayong yung Showa R o kaya yung BRT, ayun.